mabigat na pananalita ito. So bahagi na yung pagkain ng buhay, ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kahapon sabi na natin na sino mang kumakain ng kanyang katawan at umiinom ng kanyang dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So bahagi ako kasi ay mabibigat na pagsalita. Maaaring ito ay ma-misinterpret ng iba. Kaya nga kahit na noong panahon ng Jesus ay may maraming hindi na sumunod sa kanya gawa ng pananalitang ito. Hanggang hindi ninyo kanin ang aking katawan at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga akala ng iba ay ito ay kanibalism. So mahal, hindi mo maintindihan yan kung hindi mo nakita natin yung mga alagad. Sabi natin ay kanyang pupunta kayo nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kasi naunawaan nila ang kapangyarihan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo at ang kahalagahan ng tinatawag nating pagkain na ito, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at ang tinatawag nating psyche ng pagiging isang Israelita. So, unusin ko ay dalawang mahalagang elemento. Una ay kung si Jesus ay may kapangyarihan ng bagay na ito. Kasi bahagi yun. Kasi ito ay kung tawagin namin ay kapangyarihan na hindi sa kapangyarihan ng nature. Yung ang tawag natin ay supernatural. Pangalawa ay yung psyche para sa patunawan ng mga Israelita na ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa kanyang bayang Israel sa pamagitan ng pangangalaga nito sa kanilang paglalakbay mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan na lalo higit ilang pinakailangan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kanilang pangangailangan, lalo na ng kanilang pagkain na naghintay natin upang makamit nila yung kaganapan ng pangako ng pagliligtas ng Diyos mula sa lahi ng mga Israelita mula kay Abraham. So bahagi ito yung kahalagahan ng hapagkainan. So
yung kahalagahan ng pagkainan sa kaisipan ng mga Hudyo at ang kapangyarihan na kung tawagin natin yung makajos na makapangyarihan. Kaya bahagi nino na kung saan ay makita ko namin. Dito na lamang muna namin sabihin natin ay yung makajos na kapangyarihan. Sabi na ko natin, katulad nino kahapon sabi na ko natin ay mismong pagpapakagong sa pagbabagong buhay at pagbabalik loob ni Saul. Sa bahagi yung nakita natin na every conversion is a miracle. So kaya makita ko natin bahagi ng ating pananampalataya at isang maliwanag na karagdagan ng pananampalataya ay yung mismong banal na pagdiriwang ng misa. Kaya po sa unang pagbasa, nakita natin ang patuloy na paggawain ng Diyos, partikular kay Pedro, na siyang nakita natin na nagpagaling na bahagi natin kasi sinunod siya na sa pamamagitan ni Jobe na may isang malagad na babae na ngalan ay Tabita. Ang kanyang pangalan ay Dorcas, ang ibig sabihin ay usap. So, nagkasakit at namatay. So, nang mapunasan ng bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. So, di kalayuan sa Jobe ang bigay nang mabalikan ng alagad na naroon si Pedro, inutusan niya ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jobe. Doon ay dinala sila sa silid sa itaas. Agad tumagi sa pinakita ang mga malabang na madali na ginawa ni Lucas at ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya ay lumuhod at nanalangin. Pagkatapos kumalabog siya sa bangkay, sinabing Tabita, bumangon ka. So, sabi nga ko natin dito ay yung binuhay ni Pedro si Tabita. Malalaman namin ngayon ay tawagan namin kung Hagigis the flow of nature. Si patay niya. Yung tawagan namin ay supernatural, ang bumuhay ng patay. At makikita rin natin na may kapangyarihan din si Pedro na gawin ito. Kasi hindi naman palagi ginagawa yun, pero minsan may ipakita na yung kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos na bahagi ng kanyang pagkilos o siya nabubuhay na ipinagkaloob niya sa mga alagad. Kaya ang tanong,
ay kaya bang gawin ng Diyos ang isang pirasong tinapay ang ginampatak ng alak na maging kanyang katawan at dugo ay alam namin na pwedeng gawin yun ng Diyos. At ito yung pamamaraan na ginawa ng Diyos kasi sabi nga natin ay ito ay embedded nasa psyche ng kanilangan ng mga Israelita na napakahalagang pamamaraan na makita nila yung pagkilos ng Diyos. At tayo naman, bagamat hindi tayo Israelita, pero sabi nga natin tayo ay ang ating pananampalataya kasi ang ating pananampalataya ay Judeo-Christian kasi yung ating lumang tipaw yan yung banal na kasulatan ng mga Hudyo na siyang pinanggagalingan natin kaya doon natin nakita na yung kahalagahan na higit na maunawaan natin sa pamagitan ng kapagkainan. Lalong-lalo na sa tinatawag natin pamamaraan na ginamit ng Diyos para ipakita niya ang kanyang presensya sa gitna natin. Pero dito po yung bahagi na patuloy natin bibigyan ng pag-ibigay. Kaya yun ang sabi nga ni Pedro, ganito kami pupunta, nasa iyo. Bahagi yun na kung saan ay yung salitang ginamit sa Espiritu Santo. Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ito rin naman yung pagmahawalan namin. Yung isang biyaya na patuloy na ipinagkakaluan ng Diyos na inayos niya na tayo ay makasama. Hindi lamang spiritual. Kasi yung spiritual lamang ay kahit sino pwedeng masabi natin kasama mo ang Panginoon. Sa atin sabi nga natin, kaya katipan din ito yung alin. Yung pamantayan ng ating pananampalataya, yung sa tinatawag natin pagkakatawang tao ng Diyos. Na ang Diyos ay nais na higit na pakinabangan ng tao sa pamagitan na ang salita niya ay nagkakaroon ng laman. Hindi lamang salita. Kaya yun ang ipinahayag ni Pedro. Kayo po ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya rin po ay ito yung nakita natin. Sana mapahalagaan natin yung isang biyaya na ito. At makikita rin natin na bumubukas din sa atin yung kapangyarihan na higit na ipinamamanig sa atin ng dakilang biyaya na ito. Yan ang sabi natin, this is the miracle that happens to us every second of the day. Every day, every second, mayroong nagtiniwang ng misa, nagkakaroon ng presensya ng Diyos sa gitna natin, na ang tinapay ay naging katawan at ang ilang pirasong dugo, pirasong alak ay naging dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Asa na po?
ito ay hindi natin pangalagaan. At makikita rin natin na itong himala na ito ay hindi lamang isang himala na pansamantalang, ngunit isang himala na that will sustain us. Ibig sabihin, kapag nakita natin yung himalang ito, yan ay himala na magbubukas sa atin ng maraming panghimala sa buhay natin.